Magandang gabi po sa ating lahat, brothers and sisters. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ating umpisahan ang ating unang prayer meeting sa taong ito sa pagbibigay galang sa banal na salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay nagkatawang tao at tumira sa gitna natin. Alalahanin natin na sa magitan ng salita ng ating Panginoon, tayo ay nabubuhay. Tayo ay patuloy na mag-aaral, hanapin ang mga nawawala at pagkalooban ng kapayapaan sa bawat isa. Amen po ba, brothers and sisters? Magsitayo po tayo lahat at magbigay gala tayo sa salita ng Diyos sa sandaling ito. Amen. Sa pagsisimula ng taong ito, year 2026, sa ating unang gabi ng ating prayer meeting, marami sa atin ay punong-puno ng pag-asa. Sino yung punong-puno ng pag-asa? Nasa kamay ng malakpak! Marami yung iba punong-puno ng pangarap. Lahat na may pangarap. Taas ang kamay. Marami yung iba na tapat na yung pangarap. Ilan naman yung pangarap? Malakpak para sa Diyos. At sa gabi ito, sa ating pagsisimula, nais ko po kayong kumustahin. Kumusta po kayo? Tingnan nga po ninyo yung katabi ninyo. Ayan. Kumustahin po ninyo. Huwag lang yung basta kumusta ha. Tignan ninyo siya sa mata. Kumustahin ninyo siya, tignan ninyo siya sa mata. Makikita niyo ang kanyang buong nararamdaman. Ayan. Alam po ninyo, pansinin po ninyo yung mga katabi ninyo sa gabi ninyo. Makikita ninyo nakangiti yan. Di ba? Nakangiti ba? O may nakasimangot? Nakangiti silang lahat. Nakangiti kayong lahat. Pero, hindi lahat ay nakangiti. Tunay na masaya. Maraming iba sa atin na narito ngayon. Maraming pinagdaanan for the last 2025. Mga pagsubok, mga mabibigat na trials sa buhay. May mga pagkakataon na parang pinanghinaan ka na ng Diyos. Mga panahon nasaktan ka. Mga panahon na parang gusto mo
Brothers and sisters, simulan natin ang taong ito in the year of surrendering everything to the Lord. Hindi mawawala ang pagsubok sa atin. Katulad ng isang dito, tayo ay pinadaan ng Diyos sa apoy upang tayo'y maging dalisan. May mga bagay sa buhay natin na nais alisin ng Diyos. Mga bagay sa buhay natin na hindi naman talaga natin kailangan. Mga bagay sa buhay natin na nagtutulot sa atin ng kalungkutan. Mga bagay sa buhay natin na nagdadala sa atin ng kahirapan. Mga pag-uugali natin na nagpapahirap sa atin. Sa gabing ito, hayaan natin na ang lahat ng bagay na ito ay ibigay natin. Dali natin sa paanan ng Diyos. Isuko natin sa Kanya. At sa gabing ito, hayaan natin na tayo ay idaan ng Diyos sa apoy upang tayong lahat ay maging dalisay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa oras ng mga pagsubok, lagi po natin tatandaan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Meron siyang pangako. Hindi tayo iwan. Sa oras ng mga pagsubok, kasama mo. Kaya sa gabing ito, tayong lahat ay magtiwala. Tayong lahat ay sumamba sa Panginoon. Ano man yung mga daladala mo sa oras na ito sa iyong puso, upang ikaw ay maging tunay na makapagsamba sa Panginoon. Tunay na makapagbigay ng papuri sa Kanya. Iniimbitahan ko kayo lahat na surrender natin ito sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, sa pagsisimula ng taong ito, year 2026, napakaraming bagay ang aming nais ipagpasalamat sa iyo. Una sa lahat, Panginoon, yung aming buhay na pinagkalawag mo sa amin. Yung kalusugan, kalakasan ng katawan. Sa mga panahon, Panginoon, mabibigat ng pagsubok, hindi mo po kami pinabayaan. Lord, yung mga pangarap namin, natinupad mo. Yung mga magulang namin na patuloy niya nagmamahal sa amin. Yung aming mga anak na nagpapasaya sa amin. Lord, kahit nang ito galing sa iyo. Yung aming hanap buhay. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo. At sa gabi ito, Panginoon, nais namin maging dalisay ang aming puso. Nais namin maglingkod sa iyo ng buong puso, buong katapatan. Lord, alam namin hindi po kami perfect. Pero kahit hindi kami perfect, Lord, patuloy mo pa kami minamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-iabot. Sa gabi ito, Panginoon, hayaan mo pumigilan namin. Hayaan mo sambahin namin. Let us give our hands to God.
bagay na nagbibigay sa amin ng kalungkutan. Mga bagay, Panginoon, na naglalayo sa amin upang kami ay malayang makapaglingkod sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, nais namin i-surrender yung aming mga ugali, Panginoon. Nais namin maging mabuting tao. Nais namin maging mabuting lingkod mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo po kami, Panginoon Jesus. Lord, mahina kami. Subalit, nariyan ka, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nariyan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na kailanman ay hindi kami iniiwan. Holy Spirit, sa gabing ito, puspusin mo po ang aming mga puso. Hugasan mo po ang aming mga kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, na kami ay maging mabuti, maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo kami magpatawad, Panginoon, sa mga taong nakasakit sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na humingi ng tawad doon sa mga tao na aming nasaktan. At ganoon din po, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Lord, ang aming community sa gabi ito, sa year 2026, O God. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming activity. Puspusin mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord, ang community ito, ang lahat ng lingkod mo, ang lahat ng leaders, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, ang lahat ng members. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa taong ito, year 2026, Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat, O God. Samahan mo kami, Panginoon. Kami patuloy na magpupuri, kami patuloy na magdulungan-hati sa iyong kadakilaan. Tunay na ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon. Salamat, O God. Salamat, O God.
po natin ang ating mga kamay. Ang pagtaas po ng kamay sa ating Panginoon ay tanda ng ating pagsamba, tanda ng papuri, at tanda ng ating pagsuko. Ang bawat nagtataas ng kamay sa Diyos, hindi nabibigo. Ang bawat nagtataas ng kamay sa Diyos ay nagtatagumpay. At ang bawat kamay na tinataas niyo sa Diyos ay inaabot ng Diyos. Kaya sa gabi nito, sa ating patuloy na pananamahal sa Diyos, panatilihin natin nakataas ang ating mga kamay.
What is your name?
patuloy po nating papurihan ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na may likha ng mundo, ng lahat ng bagay sa itaas, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa mundo. Sama-sama natin siyang papurihan, luwalhati. Hallelujah. Praise your holy
Jesus, ikaw ang number one sa buhay ko. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Patuloy ka po. Amen. Hallelujah, Jesus. Sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Amen? Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. 1, 2, 3, go! Meron tayong pag-iwala sa'yo. Mga salita ay di mababago. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Aking ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Meron tayong kapatid, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay binabago. Ikaw lang. Pinunad mo sa akin. Iligay sa presensya mo. Kagalatan mo ay kalagasan ko. Ang buhay ko ito'y alay sa'yo. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Aking ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema nga'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay binabago. Problema nga'y dumating, problema nga'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay binabago. Problema nga'y dumating, problema nga'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay binabago. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Woo! Amen. Nasalamat po rin sa Diyos, di ba? Glory to God. Praise your name. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng ating Biblia.
Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Marcos. May isang taong may ketong lumapit kay Jesus, lungkot ito, at nagmakaawa, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa kitongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, maling ka." Doon hindi nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagpilinan, agad siyang pinalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa inutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi nakapasok sa bayan si Jesus. Nanatili lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng maraming tao sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sandali po tayo mubo at pagnilayan ang Ebanghelyo ng ating narinig. Amen. Kumusta ka, kapatid? Tignan ang ating mga katabi at sabihin, mabuti. Yan. Mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Minsan pa natin palakpakan natin Panginoon sa Panginoon ni Brother Ed sa ating praise and worship. Makikita natin, brothers and sisters, hindi po ang nag-lead si Brother Ed sa gabi ito. Sa gabi ito, kundi pinangunahan tayo ng banal na Espiritu. Amen? At lagi natin isipin, sabi nga, hindi tayo ang pumili sa Panginoon, kundi siya ang pumili sa atin upang mamuna. Amen? Kaya nandito tayo sa gabi ito upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen po, brothers and sisters? Amen. At syempre, ito nga ating unang prayer meeting sa taong ito. No? Parang kailan lang na Christmas party tayo, nag-anniversary tayo, ngunit sa simula na naman ng ating ilang taon na, ilang buwan na lang ba? Christmas party na naman natin. Lapit ka, di ba? Kaya sabihin natin mga katabi, simula ngayon, ilan na tayo at nagkikita-kita na naman tayo sa ating Christmas party. Ngunit brothers and sisters, sinabi nga kanina narinig natin sa ating praise and worship, mayroong magandang plano ang Panginoon sa bawat isa. Amen? Kaya sa gabi ito, brothers, napakaganda po ng ating Ebanghelyo. Lagi naman maganda ang Ebanghelyo at lagi mayroong mensahe sa gabi ito ang ating Panginoon. Sabi nga, minsan narinig na natin ito, alam na natin ito, ngunit sa patuloy natin pag-atid sa ating mga prayer meeting, mayroong isang mumutawin para sa ating mga puso at i-share natin at mas marami pa tayong matututunan. Sa gabi ito, brothers and sisters, isa po sa ating mga Council of Elders ang magbibigay ng paliwanag at magbibigay rin ng talk sa gabi ito. Alam niyo po itong kapatid natin ito ay makikita natin ang isang mayroong siyang pagpapakumbaba, napaka-soft spoken, no? Lagi pag nakikita natin siya talagang isa sa mga masasabi natin kaaya-ayang tignan sa ating community. Amen? Siya po yung head ng ating special communication ng ating community. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para kay Sister Gina Bayon. Amen. Yung palakpak na nagagaling sa ating mga puso. Amen. Good evening po, Sister Gina. Salamat, Brother Bon.
Happy New Year sa ating lahat. Kamusta kayo naman mga kapatid? Ang ganda ng kaiwa natin, ano? Kamusta ka? Kamusta ang naging Pasko natin? Sino dito yung mga nakapag-Christmas party ng 2 o 3 beses? December. Okay, okay. Sino naman yung mga nangaroling ng halos silang araw sa pagka ng ating mga youth ministry? Sino dito yung mga nag-gain ng weight? Sa dami ng ating inatenda ng Christmas party, pagkakaan natin ang Panginoon. Bago tayo mag-umpisa, tayo ay magtatubay sa ating Panginoon. Lord God, magandang gabi. Salamat sa pagkakatagbigay mo na kami po ngayon ay nakadalo sa aming unang prayer meeting ngayong taong 2026. Paunahan mo ang iyong lingkod na ang lahat ng mga tawi sa ating mga salita ay ayon lamang sa kalooban mo. Buksan mo ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming damdamin, upang magawa namin ang kaloob mo, Panginoon. Palibutan mo ang 4 na sulok ng lugar na ito na iyong banal na spirito, na iyong mga anghel, 10 na mga mahal namin sa bahay na natutunan namin. Alam namin na kayo ang nagabay sa amin. In Jesus' mighty name, Amen. Mama Mary, pray for us. Napakaganda ng ating ebanghelyo, no? Yung binasa sa Marcos. Alam mo, kinamusta rin ni Jesus yung kutetong. Merong 4 na makikita kang namumutawi dito sa ebanghelyo natin. Yung ketongin, makikita mo yung kanyang kababaang loob at pananampalataya. Nanigluhod siya, nagpakaawa. Sa parte naman ng Jesus, nandun yung kanyang compassion and healing. Kung titignan natin, hindi nag-demand yung leper, hindi niya sinabi, pagalingin mo ko. Ang sinabi niya, kung ibig mo, Panginoon, pagalingin mo ko. Simple lang yung sinabi ni Jesus, ano? Ibig ko. Luminis ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Gano'n kasimple. Pag nandun yung pagpakakumbaba, nandun yung ating paninigluhod, nandun yung ating pananampalataya, hindi ka pa pinapagaling, kiniklaim mo na. Pag nagdadasal pala tayo, huwag niyo sasabihin, Lord, sana. Lord, sana. Never say the word sana. Lord, dinadalangin ko at dinaangkin ko na yung anak ko magkakatrabaho. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung nandun yung pananampalataya natin na expectant faith. Yung mga maganda yung topic po natin ngayong gabi. It's about spiritual leprosy. Thank you, Nina Lina, for giving us that inspiration na ito ang ating simula ngayong buwan ng January. Tamang-tama, tugmang-tugma sa ating ebanghelyo. Spiritual leprosy. Okay? Alam niyo, noong unang panahon, yung mga lepers, medyo talaga ostracized sila. Ibig sabihin, etchapuera sila. Ibig sabihin, hindi sila kasama sa mga activities, sa mga pagsamba, naka-isolate sila. Yung mga mukha nila, kung makikita niyo sa mga Google, talagang, nakatakip. At saka yung mga nararamdaman po nila, manhid sila. When you say manhid, wala nang pakiramdam. Makikita na nila isang daliri nila putol. Makikita nila yung ilong pinas na o yung tenga. Ganun bigat yung merong sakit na leprosy. Mabuti ngayong panahon na yun, medyo nagagamot po. Sumisigaw sila, halimbawa nakadaan sila sa isang gathering. Unclean, unclean, marumi ako. Para alam ng tao na dumarating sila. Ganun ka kalungkot yung mga merong ketong mong araw. Mailangan din natin itong sakit na ketong on our spiritual being. Kaya, katikapin po natin ang spiritual leprosy. Pag sinabing spiritual leprosy, maigahambing po natin ito sa ating mga kasalanan. Naniniwala ba kayo doon? Na ang bawat isa sa atin ay may spiritual leprosy sa ating puso, sa ating pag-iisip.
ito ay mga sandali na kung kailan napapahiwalay tayo sa ating Panginoon. Walang sensitivity. No sensitivity to the prompting of the Holy Spirit. Ano ba yung mga spiritual na keto sa sarili natin? Sa atin, sa ating lahat. Number one, matigas ang puso sa iba't ibang bagay. Yung pride natin, yun ang marami sa atin. Itaga mo sa bato, hindi ko na yan papansinin. Kahit pa magkita kami pagkatapos ko siyang tulungan, dito pa ang ginawa niya sa atin. Masakit ang mga pinitiwan niyang salita. So, yung puso mo tumigas na. Number two, manhid ka na sa kasalanan. When you say manhid ka sa kasalanan, ginagawa naman ng iba lahat nagsisinungaling. O karamihan, hindi naman nagsisimba lahat. O karamihan, tumatanggap ng suhol o yung self-control. Wala, manhid na tayo, like the leper. There's no remorse. Hindi maramdaman yung pagsisisi. Hindi ka nagigilty pag halimbawa meron kang nagawang kasalanan. Hindi mo ina-absorb. Kasi nga, manhid ka na. Hindi ka nagigilty. And then number three, self-righteous. Yung self-righteous, yung akala ko lagi, ako ang tama. Akala ko lagi, ako ang magaling. Kaysa sa kanya. Alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Hindi na ako attend ngayon. Ay, yan yung speaker, gano'n. Narinig ko na yan. Ay, si LSS. Narinig ko na yung speaker na yan. Pipili na lang ako. Umaasa ka sa kanya. Umaasa lang tayo sa sarili natin na mabuti tayo. Hindi dahil sa grasya ng Panginoon. Yun ang lagi na ating pagsikapan na lahat na nangyayari sa atin, kabutihan man, araw-araw ay dahil sa grasya ng Panginoon. Number four, rebellion or disobedience. Yung paglabag po sa pagsuway sa mga anything na godly advice from any of our members. Nandun yung parang ang nangyayari, parang baliwala sa'yo. Sinasagot mo ang magulang mo, pinagsasalitaan mo yung anak mo ng mabigat kasi ikaw nagpapaaral. Andyan yung, sabi niya sa aklat ng, I think it was sa Book of Numbers. Tingnan niyo aklat ng bilang. Nagreklamo si Miriam. Magkakapatid po si Moses, si Miriam, at si Aaron. Ang kinakausap lang ni Lord si Moses. Sabi ni Miriam, ano ba yan? Aaron, bakit naman si Moses na ang kinakausap ni Lord? Eh, syempre alam ni Lord, nagsalita ng gano'n si Miriam. It is something na you are, binabaliwala mo. Nawawala ang respeto mo sa ating Panginoon. So, anong nangyari? Anong niyo ko anong nangyari kay Miriam? Biglang namuti ang buong katawan niya. Naging ketong siya. Nagmakaawa si Moses at siya si Aaron. After, I think, 1 week, basta bago siya ulit nakabalik. So, yung pinggit, yung galit, may kapalit po yun. Kaya mag-iingat tayo. And number 5, unforgiveness, bitterness, pride, and anger. Di pagpapatawad, sama ng loob, galit, at hinahati. Patagal mo nang pinipinpin sa puso mo eh. Yung pinsan ko yan, hindi ko kinakausap eh. Alam nyo, yung kaibigan ko yan, best friend ko yan. Pero talagang hindi mo na siya pinapansin. Ilang taon kami nagsama. Sa pamayanan, sa parokya. Andun yung ano, kinikimpi ko, ilang Christmas na. Napakaganda po ng tema natin ngayong anniversary. Reconnect, rekindle, reach out for peace. Ngayong December, anong birthday gift nyo kay Lord? Sino nakabumuti mo ng siyang nanuti na Dawn Mass? Amen. Yung mga nabuo natin, ano ang birthday gift mo kay Lord? Lord, I'll try my best with your grace. I-text ko itong tao na to. It's a great opportunity na ma-text ko siya. Minsan hindi lang Christmas. Any day na sa tingin mo, there is a prompting of the Holy Spirit. Yung konting kamusta ka, konting topic sa
balikat, nagkasalubong kay Jesus sa simbahan. Napakalaki yun. Tuwan-tuwa ang Panginoon doon. Naniniwala ba kayo doon? Amen. And also, susunod, presumptuous sin. Pag sinabi presumptuous sin, mapangahas na kasalanan. Walang takot, parang ordinary lang sa kanya yung mga nagagawa niya. Yung paninirang puri, kwentuhan lang naman eh. Yung pala, sobrang marites na. Nagagdagan na yung kwento, nalipat pa sa ganun. Minsan naman, hindi na po promote, gagawa ka ng paraan para masira yung sa pag-isip mo. Pero sa'yo, wala yun. Total, mag-uumpisan naman ako sa linggo. Parang sa kanya, pagka-umpisan, wala na. Pero yung nagawa niya, hindi painting yung pagsisisi. Wala siya, parang wala lang sa kanya. Na nakasakit siya ng kapwa, na may mga binitiwan siyang salita. So, pag nilayan po natin yun. And next is gadgets, at social media. Okay naman po ang gadget, social media. But of course, there should be limitation. Huwag libangan lang eh. Siyempre, updated tayo sa social media, sa mga promotions, sa news, sa sports. Pero unti-unti kinakain tayo ng makamundong bagay. Ano nangyayari yun? Parang napuputol yung daliri natin, parang yung mga lepers. Kasi minsan yung oras natin, ay, nakakadalawang oras na pala ako, nagpa-browse ako. Yung prayer time ko, napapabayaan ko na. Hindi ako nakatulong kay nanay. Yung isang kapatid ko na naman ang nagbukas ng program. Something like that. Medyo, escape kasi sa trabaho, hindi gagawin na kakuman. Kasi tatapusin ko to. Pero habang nagagawa ng assignment, nagmumultitasking yun. Gumagawa ng assignment, nagso-social media, ang gagaling ng mga kabataan ngayon. May alam ako, nasa monitor siya, may cellphone siya, meron pa siyang sa tenga. Yun ay talagang kinukuha tayo ng mundo. Yun ang pagpilaya natin. Pausahin natin. Ang lahat ng gadget, ginagawa natin, upgraded. Upgraded din po ba yung relasyon natin sa Panginoon? Let's ask ourselves. Number 8, mababaw na panalangin. Pagprobosaryo, matapos lang. Pagprobosaryo, pagbasa ng salita ng Diyos, hindi pa inting na pagdalosa. Nag-iisa ka nga, pero parang nagmamadali ka naman. Matapos yung first reading, second reading, gospel, ano nga yung kanina sinabi ng Father? Parang wala kang baon pagkatapos ng misa. Alam niyo ba, this month, ano sila-celebrate natin? National Bible Month. Mag-uumpisa po yung National Bible Week sa Monday. I think January 19 hanggang 25. Last Sunday of the month is the National Bible Sunday. Pero sana huwag lang January. Ang ganda po mo, entrada natin kanina. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung naanam-namin po nyo yun, nakakabilib kayo. It came from Psalms 119, 105. Sabi nga po sa Revelation, pakayat, no? Revelation 6. Ngunit dahil ikaw ay maligam-gam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Parang hinihingi sa akin ni Lord na magkaroon tayo ng karagdagang alam. Rekindle. Hindi lang sa buwan ng December, ay January, but in our daily life sustenance. Busy ako, ang dami kong gagawin si Sister Gina eh. Alam niyo yung sinasabi po namin, pare-pareho tayo. Ako hindi na ako nakakahawak na talaga physically ng Bible. Habang nag-stretching ako sa umaga, ilang beses ko i-play yan. I-type nyo lang sa Google, awit at papulit. Nandun po na, pipiliin nyo lang yung date. Nandun ang first reading, second reading, nandun ang gospel, nandun ang pagninilay. Ililipat nyo lang yung date. Pag nalipat nyo, pipindutin nyo lang basahin at pakinggan. Kung hindi nyo kayang basahin,
paulit-ulit pakinggan, paulit-ulit i-replay. Pag punta nyo ng simbahan, kahit mahina po yung speaker, daman nyo, daman natin ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Number 9, yung pangamba at takot. Dalas po ako nito. Itong nakaraan, i-share ko po sa iba. Alam nyo, about more than a week now, napunutan ko ako ng content. Pero yung TV na yun, alam nyo, siguro mga 30 years na ako hindi nagpapabunod. But this one, natanggal ang basta, inastahan, natanggal ulit. Para yung mga ngipin ko masyado ng brittle hanggang sa hindi na rin kaya ng Facebook kanal, bubunutin. Pero yung pagbunot ko, kasi hindi niya pa ako ng giran sa thyroid ko, merong buto sa ilalim. Kailangan talaga na buko, kundi, magkakaroon pa ng second operation. Inanistisya po ako. Siguro mild dahil may thyroid ako. Nakatatlong try, bawat try, makatatlong tusok. Talaga po. Naalala ko kasi yung puro tusok na inabot ko nung na-COVID ako for 35 days. Nung bago pa lang ako pumasok, nandun na yung pangamba ko. Pero nung dinagalaw-galaw ko talaga masakit, binigyan na ako ng isang anesthesia na. Kasi wala akong binibigti mo sa Jesus, I trust in you. Tulungan niyo po itong dentista, Jesus, I trust in you. And lo and behold, nakuha ko pati yung ilalim ng buko. Pagkita natin ang Panginoon. Ngayon, ano po, ngayong Lunes, natagal na po yung stitches, yung kahit, yung sabihin mo, kalangipin. Totoong napakabuti ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ano daw po yung mga suggested na cure sa ating mga spiritual leprosy? Unang-una po, yung prayer. Prayer, where we worship, and then we give gratitude. Hindi ko alam kung narinig nyo na nag-talk si Brother Ed Villacorte. Pag nananalangin tayo, unahin po natin lagi ang pagsamba. Worship will bring us to God in anywhere. If you seek Him through our worship, hindi tayo mawawala. Kaya kanina nung nag-worship si Brother Ed, nakiiyak po ako. Sobrang pagputihan ng Panginoon. Tayong lahat, nakakapagputi at nabibigyan tayo ng pagkakataon na magpuri at pagpasalamat sa Panginoon. Balikan po natin yung ketong. Alam niyo, meron niya another verse yung ketong. Sa Luke 17:11. 10 sila na Jesus, Panginoon, makabag po kayo sa amin. And then, ang sabi ng Jesus, hindi niya hiniko. Kanina sa Ebanghelyo, hiniko. Lumakad na kayo at magpatingin sa hari. Dito makikita natin yung the healing process na hindi agad-agad. Yung mga dapat na nandiyan sa puso natin. Hindi na parang bendo mawawala. Pinagalit ka eh. It's a healing process that we are all Christian in progress. Pero, makikita natin, isa lang ang bumalik para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ang sabi ni Lord, hindi ba 10 ang pinagaling? Talaga nagpasalamat yung isang bumalik. And he was a Samaritan. He was not even an Israelite. So wag na wag natin kalimutan sa umaga pa lang. Let's continue to worship. Kung tayo ay may listahan with all our gratitude, itong right, puro gratitude, puro pasalamat. Yung mga supplication nyo, baka konti na lang. Kasi inuuna natin ang pasasalamat. Amen po ba? Amen. Okay. Alam niyo yung first reading ngayon, kung ikukumpara niyo sa gospel, kasi po naglaban yung Philistines at saka yung Israelites doon sa Book of Samuel. Ang nangyari po, matindi yung laban. Yung unang laban, ilan yung namatay? Kung sino yung nakapagsimbahan nila? 4,000 Israelites. Ngayon, nag-aalala na yung mga Israelites. Kunin natin ang Ark of the Covenant. Kunin natin ang kaban. Ang banal na. Kasi ang laman nun yung 10 Commandments, kung maalala nyo. Kinuha nila. Although ay
akala nila, lalo na, yung mga taga-Philippines Christ, pinagsikapan. Natapos ang labanan, tatlong niyo kung ilan ang namatay. 40,000. Dito natin makikita, yung ebanghelyo, pinagaling ko ng hipo. Pero, nandun yung kanyang pagpapakumbaba at kanyang pananampalataya. Itong mga Philistines, kung makikita ninyo, masyado silang, parang ginawa nilang anito, parang ginawa nilang charm, yung Ark of the Covenant. Kaya yung mga nasa katawan natin, huwag tayo magpakasigurado. Kumbaga, dinadasalan niya ng may pananampalataya. Lagi natin isa-isip na kailangan natin yung magpapakumbaba. Kasi alam nyo, yung panalangin kasi nila parang talaga, parang masyado silang naging overconfident dahil nasa kanilang Ark of the Covenant. Sumunod po, listening to God. Ang banal na salita. Yung ginagawa natin lalo. Kung maalala nyo kahapon, yung first reading, first Samuel ninyo, napakaganda. Kasi yung eksena na nandun yung high priest, si Eli, at nandun nagtutulog naman si Samuel. Medyo bata-bata pa. Sabi ni Lord, Samuel, Samuel. Akala niya, tinatawag siya ni Eli. Kasi si Eli, mentor niya. Kung maalala niyo yung mga previous reading, si Samuel po kasi, anak ni Ana, yung umiiyak doon sa templo dahil siya ay bao, pinagtatawanan siya. Pero binigyan siya ng Panginoon ng anak ni si Samuel. Pangalawa, balik na naman siya. Hindi naman kita tinatawag. Sabi ni Eli, tawag na naman si Lord. Samuel, Samuel! Balik na naman siya kay Eli. Tawag po niya, hindi kita tinatawag. Pangatlo na, Samuel, Samuel, balik na naman siya. Sabi ni Eli, malamang tinatawag ka ng Panginoon. Pag narinig mo ang pagtawag niya, sumagot ka sa kanya. Sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Salita ka, Panginoon. Ako ay makikinig. Sometimes yung mga activities natin, ang dami natin ginagawa. Hindi natin alam yung sitwasyon na yun. Meron ng pahiwatig si Lord. So, we keep on listening. Pagdating natin sa misa, kung naman daw yung umpisa ka lang ng misa, may intention ka na agad kay Lord. Lord, ganito, ganito. Umpisahan po natin muna yung speak, Lord. Your servant is listening. Siguro, magiging tapos-puso ang ating pag-misa po tayo o the Thanksgiving. Another suggested spiritual leprosy is sacrament of confession. Hindi po ordinary. Ito yung confession na merong pagpapakumbaba, mababang loob. Sa katekismo ng ating simbahan, ito ang matibay na pamamaraan para maibsan ang ating kasalanan. Kasi para ikaw, sabihin mo yung kasalanan mo sa pare, hanggang nakabiyak. Pero hindi mo sinasabi yun sa pare, sinasabi mo sa Panginoon. Kaya gawin natin na hindi lang once pag holiday, pag December, pero pag nilaya natin, pag tayo ay mag-umpisa. Di ba sabi ko po sa Ebanghelyo ni San Juan, nung peace be with you, sabi ni Jesus after resurrection, sabi niya kay San Pedro, kung pinapatawad niyo ang mga kasalanan niyo man, pinapatawad na sila nito. So, St. Peter was empowered and saved with all our peace. Amen po ba? Amen. Okay, number 3, embrace Jesus at the feet of the cross. Alam niyo, pag nagdadasal tayo, meron pa kayong senaryo na gusto nyo? Gusto nyo ba yung senaryo ng transfiguration? Ako, paborito ko yung senaryo ng crucifixion, sorrowful mystery. Embracing Jesus, katabi mo si Mama Mary, yung dugo, mabuhat sa krus, sa paanan, mararamdaman mo yung pag-ibig na pinagkalaw sa atin ng Panginoon. Giving is only begotten Son. And everything follows. If we
Meron po kasi akong na tunghayan sa Google na grocery tungkol sa sorrowful mystery. Alam niyo yung bigat na dinala ng Panginoon habang nasa agony in the garden siya. Yung bigat ng kasalanan natin. Yung bigat, hindi yung nakikita niya yung senaryo, pero nagdugo. Guys, bigat na kasalanan ng mga ginagawa natin. Kung nagkakasala tayo, nalulungkot pa rin ang ating Panginoon. So, pagnilayan natin. And also, pagnilayan natin yung CLSS baptism ng the Holy Spirit natin. Yung naganapan na nangyari. Ako binabalik-balikan ko yun eh. Lalo na yung baptism. Napakagandang pagnilayan na yun ay pamamaraan ni Lord na nagkaroon ako ng karagdagang personal relationship. Karagdagang biyaya na naramdaman ko ang dakilang pag-ibig niya. Sabi nga po dito sa gospel na to, no one is too dirty. Angie. Okay? No one is too dirty to contaminate Jesus. Even lepers become clean when you touch them. So kung kahit anong klase ng kasalanan meron tayo, basta kumapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo, everything will be okay. Sabi nga nila, if I am the only Christian in one's personal life, will he or she see Jesus in me? Lord, let them see you in me. Pasahin ulit natin. I am the only Christian in one's person's life. Will he or she see Jesus in me? Lord, let them see you. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung mga evangelical virtues ni Mama Mary. Mama Mary, most pure, most prudent, most humble, most faithful, most devout, most obedient, most poor, most patient, most merciful, and most sorrowful. Gawin natin siyang matibay na modelo. Akayin niya tayo sa ating Panginoon sa Kristo para sa walang hanggang kaligtasan. May ipamimigay po sa inyo yung mga youth ministry. Meron siyang 1/4 sheet of paper. Meron din, yung may mga walang ballpen, meron din yung ballpen. Isulat lang po ninyo. Ngayon, January 15. Lagay niyo yung team. Kamusta ka? Kasi huwag niyo lang ilagay yung pangalan. Lagay niyo lang yung sa bandang taas. Ano po yung mga nasa puso niyo na hanggang ngayon? Nasa puso natin. Yung ating mga spiritual leprosy na minsan hindi na natin napapansin. Nandiyan lang, nakatago lang. Isulat natin sa taas. And then, sa bandang baba, ilagay po natin ngayong 2026, Lord. With your grace, alam ko na magkakaroon ako ng transformation. Ilagay nyo kung anong gusto nyo ilagay. Bigyan ko po kayo maski mga 2 minutes, 3 minutes. Ano yung mga spiritual leprosy na pagninilay-nilayan nyo na akala nyo wala naman, pero nandiyan sa loob ng puso natin. Ganyan na. Ano, Timan? Kamusta ka? January 15, 2026. Habang yan po ay sinusulat nyo, aawitan tayo ng ating music ministry. Alam kong may magagawa ang Diyos.
tayo. Sabi nga kanina, sa ating tema, no? Ang sabi, reconnect, rekindle, and reach out for peace. Sa mga spiritual leprosy natin, brothers and sisters, meron dyan tayong pinanghihinaan tayo. Ngunit sa patuloy nating pag-attend sa ating mga prayers, sa patuloy nating pakikinig sa mga aral at salita ng ating Panginoon, sa ating mga puso, magkakaroon tayo ng sigla upang sa ganon ay makakahikayan tayo ng ating mga panibagong members, mahikayan pa rin natin ang mga nawawala upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Amen? Kaya sa gabi ito, brothers and sisters, palapahan natin ang Panginoon, napakarami pa rin po natin. Ngunit, ang tema natin sa ngayong January ay Kumusta ka? Kaya huwag tayong magsasawang kumustahin, lalo-lalo na ang mga absent sa gabi ito. Sa mga nasa FB Live, kamusta po kayo, brothers and sisters? At nawa sa sunod na Webes, ay makasama namin kayo sa lugar ito. Amen? Siyempre, sabi nga, sa lahat ng ating kanina nagsamba at nagpuri na tayo sa ating Panginoon. Ngayon naman, ang gagawin natin, itataas natin yung mga prayer request natin, yung mga kahilingan natin. Ngunit sa gabi ito yung mayroong moment of silence. Hahawakan natin yung mga kamay ng ating mga katabi. Tanungin natin kung anong nais nilang panalangin sa Panginoon. Kumbaga, uunahin natin yung mga prayer request ng ating mga katabi bago yung ating mga prayer. Amen? Magsihawak-hawak tayo ng kamay, brothers and sisters, at tanungin ang mga special prayer intention ng ating mga katabi. Amen. Panginoon, kayo po lamang ang nakakalam ng aming mga puso, ng aming mga kalooban. Lubos po kami nagpapapupugase, Panginoon, na humihiling sa sandali ito sa lahat ng mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Sabi mo pa, Panginoon, salamat sa mga blessing na aming natanggap. Ngunit dapat kami nakatuon kung sino ang nagbigay ng biyaya sa bawat isa. Brothers and sisters, sa sandali ito, hindi ang ating mga special intention ang una natin itataas, kundi ang mga special intention ng ating mga katabi sa gawing kanan. Salamat, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, amin po tinataas sa iyo ang mga tanging kahilingan ng aming mga katabi sa gawing kaliwa. Sa bawat panalangin ating pusugon, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bagamat bago pa namin banggitin, bago pa namin bigkasin ang mga kaibigan namin, alam mo na po, Panginoon, ang mga nilalaman ng aming mga puso, ang aming mga isip para sa amin. Kayo lamang po nakakalam kung anong makakabuti sa amin. Kayo lamang po ang magbibigay sa amin ng kalakasan, spiritual, pisikal at pinansyal.
Sa iyo lamang po nanggagaling ang lahat ng biyaya. Kaya Panginoon, sama-sama po kami dumudulog sa iyo sa sandaling ito sa aming mga kahilingan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. Basbasan mo po ang aming community, Lord God, ang Santa Clara Catholic Charismatic Community, simula po sa aming spiritual director, Monsignor Matt, sa aming ang iyong abang lingkod, at ang lahat ng mga namumuno, Lord God. Wala po kaming magagawa kung hindi po namin kayo inuuna. Bigyan mo po kami ng kalakasan, ng pangangatawan, bigyan ng kalusugan, upang patuloy po kami makapaglingkod sa iyo. Gayon din po, Panginoon, ang lahat ng mga ministry head. Gayon din ang lahat ng mga membro namin, lalo-lalo ng mga wala rito, upang sama-sama kami makapagpuri at magpagpasalamat sa iyo. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming Santo Papa, mga obispo, at lahat ng kaparian, upang masundan po namin ang kanyang mga aral. Masundan po namin ang aral ng Romano Katoliko, Lord God, upang hindi kami maligaw sa mga puro, upang masundan hanggang sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, tinataas rin po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, lalo-lalo na po, Panginoon, ang aming Presidente, Vice-Presidente, ang lahat na namumuno, simula sa mga senador hanggang sa kalihitang sangay ng barangay. Nawa ang kanilang paglilingkod ay mayroong takot at pagmamahal sa iyo. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, ang mga kapatid namin na sa bilangguan, ang mga kapatid namin na sa lansangan, na walang matuluyan, na walang makain sa sandaling ito. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Sa aming kaninang healing prayer, Panginoon, alam po namin sa sandaling ito, nakakarama sila ng hindi kaaya-aya. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, dahil sa iyong kagalingan, ipagkakalobo po sa kanila ang tunay na pagpapagaling upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo. Panginoon, sa sandali ito, amin po tinataas sa iyo ang mga kapatid namin, Sister Rina Boses, Sister Lota Hilacio. Alam mo po, Panginoon, na ipagkaloob sa kanila ang tunay na kagalingan. Walang imposible, Lord God, sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord God, maraming salamat po sa kagalingan sa bawat isa. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, ang mga kapatid namin na nauna na ng mayapa, lalo-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio at walang nakakaalala, nawa ang mga panalangin na ito ay makarating sa kanila upang makarating sa buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na kaluluwa ni Nanay Ancheta Opina, Mother Sister Fatima Mandario. Panginoon, sa sandaling ito kami po'y mananahimik. Brothers and sisters, alalahanin natin ang mga kapatid natin, lalo-lalo na mga mahal natin sa buhay na namayapa. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming piling. Lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa pagbibigay mo sa amin ng oras at panahon upang makadalo sa lugar na ito. Basta-basta mo po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kasama, ang mga kapatid namin na nasa online. Basta-basta mo po kung anong blessing ang aming nadama, gayon din po ang kanilang madama. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon. At para sa ating mga special intention, para sa ating mga tayong kahilingan, magsitayo tayo, brothers and sisters,
at dasalin natin ang itinurong dasal sa atin, ang Ama namin. Magsipo po tayong lahat para sa ating God opening. Narito po ang ilan
sa mga binigay niyo po sa amin, ang mga material na bagay. Binabalik po namin ito, Panginoon, at iyong basbasan upang magamit namin sa aming community na naayon po sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po, brothers and sisters. Noong December po, ang huling prayer meeting natin, naalala ko lang, na parang hindi ko po kasi gusto ko lang, hindi maalala ko lang na ang nagbigay sa atin ng huling insights natin, ang ating Sister Lina Santos. Dahil nga, naalala ko lang sa sandali ito, dahil unang prayer meeting natin, at may oras pa naman, baka gusto niyo po ba mapakinggan, Sister Lina? Amen? At, ganito lang, Sister Lina, konting-konti na ito, kumusta ka? No? Ayan, kakatay si brother. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para kay Sister Lina Santos. Upang kumustahin po tayo, kahit dyan na lang, Sister Lina, upang kumustahin ang ating community. Amen? Amen. Pasensya na po, impromptu to, pero sa akin ni Lord, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta kayo? Parang nag-explain ko na kumusta o kamusta? Yeah, okay? Okay. Okay, talaga. Ano man ang hamon ng 2026 sa bawat isa sa atin. Isa na ang ibinahiwatig sa atin ng Panginoon. Never, never quit. Never, never quit. Huwag na huwag kayong bibitaw sa Kanya. Ano mang klase ng leprosy, spiritual leprosy, na dumapo sa ating buhay, na binanggit ni Sister Gina. Balikan natin ang ating first love. Ang unang pagkakataon na nakilala natin, nalaman natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nung tayo ay binigyan sa Holy Spirit, si Jesus. Always go back to your first love. And who is your first love? Only Jesus. Always Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen po, brothers and sisters. Amen. Maraming salamat po, Sister Lina. Napaka-inspired po ang bawat isa. Kanina po parang may nakita po akong announcement dito, Brother Russell. Si Brother Russell. Wala ka na, wala pa. No? Pero sa ating... Wala. Pero sa Webis po, brothers and sisters, Monday muna, meron tayong core meeting. Ay, sorry naman. Monday na kalimutan. Sama-sama po tayo, 7 o'clock pa rin po ang ating core meeting sa Monday. At sa Webis naman po, ang mag-lead po sa atin ay si Brother Russell at ang partner niya, si Brother Marlon. Ang ating Gospel Reflection, Sister Dolor. Yan, Sister Dolor. Yan. At ang ating unang sharers for this 2026 ay magmumula sa Readers Ministry. Amen? Amen. At karagdagang announcement pa, pakikita na lang po sa ating mga GC. Alam ko, mag-aaroon po tayo ng prosesyon para sa ating Santo Niño. Amen? Ayan. So, tignan lang po natin na makipag-cooperate po tayo sa ating simbahan. Amen po, brothers and sisters? Ano ba? Sa panghuli na lang po, brothers and sisters, nais ko lamang na ulit-ulitin po natin
ang sinabi kahit sa Ebanghelyo natin, na ibig ng Panginoon na luminis ka. Ang bawat isa ay iniyak pa rin ng Panginoon upang magbigay ng panalangin ng mayroong pasasalamat. At sinabi nga rito, makita nawa sa atin ang larawan ng ating Panginoon. Amen? Magtiwala tayo sa mga biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Amen. Sister, yan. So, meron po tayo, sinabi po natin nakaraan na ang isa po natin kapatid na Sister Aminita, no, nasusugan po sila sa Emi de la Cruz. Kung sino pa gustong magbigay ng konting halaga, ibigay lang po kay Sister Lady. Nabigay na po. Kung sino pa po yung mga gustong magbigay ng konting halaga, donasyon, tulong, magbigay lang po dito kay Sister Lady po muna sa ating assistant treasurer po, no? Kasama-sama po tayo para sa tulong. At gayon din po sa ibang announcement, ang kapatid po ni Sister Fatima na sa Rizal Funeral po ngayon, ang nanay po pala, pasensya po. Ang nanay po ni Sister Fatima Mandalio na sa Rizal po. Sama-sama rin po tayo. Kung sino po gustong dumalaw, pwede po tayo. At isa pa, brothers and sisters, napansin po na kanina natin, habang kumakanta po tayo ng ama namin, wala pong nakapagsunog ng petition letter. Kaya next week po, bago tayo pumunta, magsulat po tayo ng ating mga kaibigan, sulat po natin sa papel, at habang dinadasal po natin ang ama namin, susunugin po ito ng ating mga Greaters Ministry, ng Healing Ministry. Amen po? Magdala po tayo ng petition letter natin. Next, petition letter. Amen. Pasensya na, Bisaya lang. Ayun. Amen po, brothers and sisters. Amen. So, kung wala na, isang ngiti muna sa ating mga tabi at sabihin natin, kumusta ka? At maniwala tayo, mayroong blessing si Lord sa bawat isa. Amen? Kasi tayo lahat, brothers and sisters, para sa ating closing prayer na pangunahan po ni Brother Ed Mobiliano. Amen. Talagang pag pumiko ang banal na Espiritu, Brother Ed. Amen. Sa susunod na Webes, huwag tayong mawala. Sama-sama ulit tayo dito sa prayer meeting. Parang nga bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Marap pa siyang gagawin sa buhay. Amen? So, kaya sa gabi nito, ibalik natin sa Kanya yung papuri at pasasalamat. Sabay-sabay tayong lahat. Sa kala naman ng Ama at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, sa pagmahal namin naman, uli, binabalik namin sa iyo ang papuri pasasalamat sa gabi nito sa pagtatapos ng aming prayer meeting. Lord God, nawa sa gabi nito, ikaw ay aming napapurihan, ikaw ay aming pagawalahan. Sa aming pag-uwi, ingatan mo po ang bawat isa, pero hindi na natin mga mahal sa buhay na naiwan sa aming mga tahanan. Sa aming daraan ng Panginoon, ingatan mo ang bawat isa. And Lord God, patuloy po ang bless sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay at samahan sa lahat ng oras sa lahat ng aming ginagawa. Ang lahat ng papuri at pagluluwalhati ay tanging sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Santa Clara de Montepalco,